Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Coast Guard magsasama para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa WPS. 100 peso minimum wage hike kinwestiyon ng mga ekonomistang mambabatas. Bomb threats sa mga ahensya ng gobyerno pinaiimbestigahan ng DOJ. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, magtutulungan ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Jay Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS, magkakaroon ng PCG at BIFAR vessels ng rotational deployment sa naturang lugar. Ayon naman kay BIFAR spokesperson Nazario Briguera, maglalabas rin ang pamahalaan ng Pilipinas ng 2.5 billion pesos para ma-procure ang bagong floating assets para tulungan ang mga mangingisda sa WPS. Kasama sa bagong sea assets ang monitoring control and surveillance patrol vessels at food boats. Kinwestiyon ng ilang mga ekonomista sa House of Representatives ang bill na naglalayong itaas ang minimum wage. Magreresulta umano ito sa mas mataas na presyo ng mga bilihin at pagsasara ng small and medium enterprises o SMEs. Ayon kay Stella Kimbo, Vice Chairperson of the Appropriations Committee, aasahang ipapasa ng mga kumpanya ang pagtaas ng minimum wage sa presyo kaya't magkakaroon ng inflationary problem. Sa bandang huli, ang mga manggagawa na consumers rin ang maaapektuhan. Ayon naman kay Joey Salceda, Head of the Ways and Means Panel, sapat na ang Regional Wage Board na nagdidikta ng mga pasahod sa bawat rehiyon. Dagdag pa ni Salceda, may SMEs na hindi kakayanin ang 600 peso minimum wage per day at kung tataas pa ito magreresulta sa pagtatanggal ng tao para lang kayanin ang bagong pasahod. Hindi umano siya makapagbigay ng suporta rito dahil 99% ng enterprises ay SMEs. Inutusan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation o NBI na magkaroon ng masusing investigasyon ukol sa bomb threats sa iba't ibang national government agencies at local government units. Diin ni Remulla, walang lugar para sa mga gawaing naglalayon lamang na magpalaganap ng takot sa publiko. Nagbabala rin ng kalihim na kanilang tutugisin ang mga nagpalaganap ng bomb threat at mapaparusahan ang mga ito na naaayon sa batas. Ayon sa mga otoridad, pinadala ang bomb threats via email na galing sa isang individual na nagngangalang Takahiro Karasawa na umano'y isang Japanese lawyer at highly knowledgeable bomb maker. Sa email, isinulat ni Takahiro na sasabog ang bomba sa iba't ibang government agencies sa bansa ng 3:34 p.m. kahapon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Halos naging simbol ng kayamanan ng baril. Nag-dominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Sa pagputok ng baril, nawasak ang pinakaiingatang kapayapaan. As a young lieutenant, yung iniisip namin noon is to survive every day. No? Kailan ba ito matatapos? Sa bawat punglong itinutok sa kalaban, namayani ang ibang klaseng kalupitan. Tuturing namin yung lahat ng sundalo is kalaban. Sa Abu Sayyaf, pati sibilyan, ituturing nilang kaaway. Ang goal lang namin is mamatay. Ngunit sa pagputok ng baril, nagising ang diwa ng pagkakaisa para puksain ang utak ng kasamaan. Mag-surrender at sumuko na kayo. Masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay? Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, tunghayan ang istorya ng pagbangon ng lalawigan ng Basilan. Mula sa pagiging pugad ng karahasan, paano napanaig ng pamahalaan ang hangaring mapalaya ang probinsya mula sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas, February 18, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.